Ang mahirap sa atin, marami sa ating nagsisimba. Ang maraming nalalaman tungkol kay Kristo pero walang personal na pagkakilala kay Kristo. Basta ang mahalaga, nandun yung pagnanais mo. Gusto ko balang araw. Point blank, masasagot ko yung tanong. With all honesty, hindi ko ipagpapalit sa kahit anong kalaking yaman ang Panginoon. Meron akong tanong, paano kung hindi ka naman naghihirap? Disente naman yung buhay, nakakaraos ka naman sa araw-araw, may kinakain ka naman. Pero may nag-alok sa'yo ng ganito. Ito, 1,000,000 piso. Basta talikdan mo ang iyong pananampalataya kay Kristo. Tatanggapin mo. Parang naliliitan kayo. O sige, gawin natin. O ito ang 10,000,000 piso. Tanggapin mo. Basta ang kondisyon. Hindi ka na maniniwala pa sa Panginoon, kay Kristo. Wala na kayong kibo. Parang gusto niyo pa rin taasan. 1,000,000,000. Kapalit ng pananampalataya mo kay Kristo. Ay, alam ko, naisip mo ganito. Father, pwede ko namang tanggapin, pero lihim na lang akong nasampalataya kay Kristo. At yung tatanggapin ko naman, pantutulong ko din. Ayan tayo eh. Maliwanag yung instruction. Hindi ka nasasampalataya sa Panginoon kapag tinanggap mo ang 1,000,000, 10,000,000 o kaya 1,000,000,000. Alam niyo po ba na ang very honest na sagot natin sa tanong na ito ang magre-reveal ng relasyon natin sa Panginoon? Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang sabi ni St. Paul. Lahat daw ng bagay, lahat ng minsay inari niyang kapakinabangan, dahil kay Kristo, naging kalugihan. In other words, para sa Kanya ang lahat ng bagay ay nawala na ng kwenta nang si Kristo ay makilala niya sa Kanyang buhay. But don't get it wrong, ha? Ang pagkakilala ditong sinasabi ni St. Paul ay malalim na pagkakilala. Hindi lang yung mayroon kang alam na turo ni Kristo, mayroon kang alam na doktrina tungkol sa Kanya. Hindi ito ganun lang. Ito ay isang malalim na pagkakilala and therefore malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya nga ang sabi dito ni St. Paul sa Ingles ay, I consider everything as a loss because of the supreme joy of knowing Jesus Christ, my Lord. Hindi sinabing, I consider everything as a loss because of the supreme joy of knowing about Jesus, my Lord. No, knowing Jesus. So hindi ito isang intelektual na pagkakilala lang, kundi personal na pagkakilala kay Kristo. Kaya nga ang ending of knowing Jesus Christ, my Lord, and not the Lord, my Lord. Personalan. Ang mahirap sa atin, marami sa ating nagsisimba. Ang maraming nalalaman tungkol kay Kristo pero walang personal na pagkakilala kay Kristo. And so what happens usually, we gather information. Ganun pala. Ay, ang galing. Ay, ngayon ko lang nalaman yun. Ganito, tatandaan ko na yun. Ay, nakaka-touch naman yung sermon. Pero dahil hindi pa natin ibinibigay ng buo kay Kristo ang ating buhay, dahil gumagawa pa rin tayo ng mga pirmis ng ginagawang mga malalaking kasalanan, dahil hindi pa rin tayo sumusunod sa kaniyang kalooban, dahil wala pa rin tayong personal na pakikipagniig sa Kanya, pagdarasal, na inilalaan. Yung mga informasyong ito ay hindi naglilid sa unti-unting transformation na tayo ay panahanan ng lubusan ng ating Panginoon. So much so, na po pwede na nating sabihin yung sinabi ni San Pablo sa Galatians 2:20. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hindi na ako ang nabubuhay. Ang nakikita nyo lang ang itsura ko. Pero ang nagpapagana, nagpapatakbo na ng buhay ko, ang pinakamahalaga na sa puso ko, sa isip ko, ay walang iba kundi si Kristo. Ganun dapat. At tulad ng napag-usapan natin nung nakaraang linggo, ang mahirap kasi, sa relasyon natin sa Panginoon, tayo pa rin ang mas nagdadala, tayo pa rin ang mas nagdidikta, tayo pa rin ang mas nasusunod. Hindi pwede. Kaya nga siya ang Panginoon eh. Kung magiging totoo lang tayo dun sa, ikaw Lord ang aking Panginoon, so alipin niya tayo kung gayon. So dapat siya ang magdala, siya ang magdikta, siya na ang masunod at magdala ng relasyon. Dapat gano'n. Naniniwala ako, na sa tanong ko kanina, paano kung bigyan ka ng 1,000,000? Tapos, ang kapalit nun, hindi mo nasasambahin, hindi ka na maniniwala sa Panginoon. Sigurado ko marami dito, kahit sa mga kasama natin through live stream, ang ora mismo po pwedeng magsabi, ay Father, hindi ko siya ipagpapalit sa 1,000,000. Sigurado ko meron. Pero nung sabihin ko na 10,000,000,000, medyo nabawasan na yung bilang nun. Nasabihin kong billion, mas nabawasan na.
Pati si Father yata nasama na. Joke. At yun ay dahil wala tayong malalim na relasyon sa Panginoon. Pero wag tayong malungkot. Kasi kahit papaano naman meron. As I said, sigurado ko dun sa 1 milyon, marami ang magsasabi, Father, hindi ko siya ipagpapalit. Kahit nga sa 10 milyon, pwede pa rin may magsabi. Hindi ko siya ipagpapalit sa 10 milyon. Sigurado kong meron. Naging mahirap lang nung sabihin bilyon. So ang ibig sabihin, meron. Kailangan lang nating patatagin yon. Kailangan lamang nating mas gawing solid yon. Kailangan lamang nating mas palalimin yung relasyon na yon. So don't be like, ay, hindi ko kaya. Ay, wala akong kwenta. Siguro ako pag namatay ngayon sa impyerno na, kasi hindi ko nasagot yung tanong ni Pa, ako kahiya-hiya naman ako. Wag kang malungkot. Kasi the mere fact na nandito ka, the mere fact na nagsisimba ka, the mere fact na kahit may problema, ay nandito pa rin tayo, nagpapasalamat pa rin tayo sa Kanya, meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. The mere fact na nakukonsensya pa tayo sa pagkakasala, meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. Kaya lang, kumbaga hindi pa matured, baby pa. Tagal mo nang nagsisimba, ngayon ka ngayon, baby pa rin, ha? Pero may pag-asa pang lumalim yan. Maniwala ka. So yun ang challenge eh. Palalimin natin. Huwag tayong makontento sa ganito lang. Simba lang, Kristiyanos lang sa pangalan, mangungumpisal. Ngayon, yung the same na pagkakasala, ang gagawin uli. Bukas sa makalawa, pagdating ng panahon. Yung bang ang demonyo ay hindi na nahihirapan kapag tinutokso tayo? Parang kumakain na lang siya ng bubblegum. Hising-isit. Hindi man lang nagpapilit. Hindi dapat gano'n. Dapat palalimin natin ang ating personal na relasyon sa Panginoon. Sa papaanong paraan? I believe, isa sa magandang paraan ay yung mainggit tayo, ma-curious tayo. Ay, San Pablo, bakit pa niya nasabi yun? Bakit pa niya nasabi na ang lahat ng bagay sa aking buhay ay para ng walang kwenta, nang makilala ko siya, siya na para sa akin ang pinakamahalaga. Ba't niya nasabi yun? Ba't di mo kayang sabihin yun? Mainggit tayo o ma-curious tayo? Sa naging pahayag ni Zacchaeus, anong sabi ni Zacchaeus kay Kristo? Panginoon, kung may naloko man ako, ibabalik ko sa Kanya ng makaapat na ulit ito. Ibibigay ang kalahati ng ari-arian ko sa mga dukha, sa mga mahirap. Sinabi ni Zacchaeus, paano niya nasabi yun? Tayo ba kaya natin sabihin yun? Kung ikukumpara kay Zacchaeus, baka sa tingin lang natin, baka mas mabuting tao tayo kaysa sa kanya. Hindi naman natin ginawa yung ginawa niya. Pero kaya mo bang sabihin yun? Na kalahati ng ari-arian mo, ibibigay mo sa iba? At kung may nadaya ka, 4 na beses, ulit ay ipapalit mo, ibabalik. Ba't di na kaya sabihin yun? Ito, ako natitiyak ko, na sa tanong na, 1 bilyon, pagpapalit mo ang Panginoon, sigurado ko, meron ditong magtataas. Father, kahit trilyon pa, hindi ko pagpapalit ang Panginoon. Sigurado ako, meron. Sigurado ako. And I wish kanina nagtaas sana para kung magtaas siya, pwede natin siyang paniwalaan at kainggitan na para bang, ang galing niya. Ba't ako hindi ko kayang sabihin yan? Kasi alam mo, dapat yun ang sinasabi mo. Kasi gusto mo rin sa sarili mo na yun din ang maging sagot mo. Pero bakit hindi mo masagot yun? Again, don't be discouraged. Basta ang mahalaga, nandun yung pagnanais mo. Gusto ko balang araw, point blank, masasagot ko yung tanong. With all honesty, hindi ko ipagpapalit sa kahit anong kalaking yaman ang Panginoon. So, with this curiosity, with this healthy envy, kung meron mang ganon, sabihin mo sa sarili mo, itanong mo sa sarili mo, ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat ko pang i-improve sa sarili ko para masagot ko yung tanong na yon na hindi ko pagpapalit ang Panginoon sa kahit anong milyon with conviction. Ano ang kailangan kong gawin? Ano ang dapat kong isakripisyo? Mind you, palagay ko, bago hinanap ni Zacchaeus si Kristo. Si Zacchaeus ay isang publikano. Meron bang naging disipulo at tinawag si Kristo na kanyang maging disipulo na isang publikano? Meron. Sino? Si Mateo. At nangyari yung pagtawag kay Mateo at pagsunod ni Mateo kay Kristo bago ang tagpo na hinanap ni Zacchaeus si Kristo. Sigurado ako, hindi ba natala sa Bible, nabalitaan ni Zacchaeus na pinuno ng mga publikano ang nangyari kay Mateo. Nainggit siya. He must have thought, iba yung kinang sa mata ni Mateo. Gusto ko ring maranasan yung nararanasan niya ngayon. Gusto ko ring tawagin ako ng Panginoon. Kaya I will do whatever it takes para mangyari yun. Kahit umakyat ako ng puno, kahit pumunta ako sa lugar na pwedeng maging peligro ang aking buhay, basta makita ko at makilala ko, matanggap ko ang Panginoon sa aking buhay. And it proved to be a very good idea. So isipin mo, ano yung kailangan kong gawin? Ano ang kailangan kong isakripisyo para si Kristo ay personal na makilala ko?
Kung paanong dapat mainggit ka rin at makurious ka rin sa kumpare mo na napakaganda ng relasyon sa misis niya. Bakit? Faithful eh. Di katulad mo. Kung paanong dapat ay mainggit ka rin o makurious ka rin sa ina, sa ama, nakakilala mo na napakaganda ng relasyon sa mga anak niya. Kasi responsable at may panahon pa para sa kanila. Samantalang ikaw irresponsable na wala ka pang panahon para sa mga anak mo. Kung magkaroon ka man ng panahon, pinapagalitan mo, minumura mo pa. Dapat mainggit ka rin at makurious ka rin kahit paano sa kaklase mo na napakaganda ng samahan nila ng nanay at tatay niya. Bakit? Ang sipag niyang mag-aral, hindi nagbubulakmol, tapos may paggalang pa, hindi sumasagot sa magulang. Samantalang ikaw, batukan ka na, hindi ka na nag-aaral mabuti, pastos ka pa! Dapat mainggit ka rin at makurious kahit paano sa kaibigan mo na walang bisyo. Samantalang ikaw, ang dami mong bisyo. Sana mainggit natin tayo at makurious din tayo sa makakilala natin na kahit walang ganong pera ay nabubuhay ng payapa at masaya sapagkat si Kristo ay nasa buhay nila. Samantalang ikaw, parang ang lahat ay nasa iyo na. Feeling mo dapat kinainggitan ka ng iba pero bakit hindi ka pa rin tunay na masaya? So dapat makurious at mainggit tayo. Ano ang dapat kong gawin sa buhay ko? Ano ang dapat kong isakripisyo? Kasi hindi po pwedeng sila lang ang makaranas nito. Lahat tayo anak ng Diyos. Para sa ating lahat may magandang plano ang Diyos. So be envious. Be curious. At isipin mo ano ang dapat kong gawin at isakripisyo upang mas maramdaman ko sa buhay ko ang Diyos. Kumbaga, yung iba punong-puno na yung lalagyan nila, samantalang ikaw kalahati pa lang. Mainggit ka at makurious ka, paano magiging punong-puno rin ng biyaya ang buhay ko? Paano magiging punong-puno rin ng kasiyahan at kapayapaan kay Kristo ang buhay ko? Dapat gawin ko sapagkat alam ko, intensyon ng Panginoon na punuin din ito. Mga kapatid, huwag tayong makontento sa isang mababaw lamang na relasyon sa Panginoong Hesukristo sapagkat alam po natin na hindi lamang ito ang kanyang magandang plano. Seek Jesus with all our heart upang matagpuan natin siya. Open wide our mouth upang mas matanggap natin ang nag-uumapaw na biyaya niya. Inasmuch as yun din naman ang gusto niya. Tandaan natin ha, ang buhay na gusto niya para sa atin ay better than our life right now. Kung sa tingin mo ay better na yung buhay mo kumpara sa iba, tandaan mo na hindi lamang yan ang buhay na gusto niya para sa iyo, kundi the best kind of life pa, buhay na ganap at kasiyasiya, sabi nga po niya. Kaya nga sa ating ebanghelyo, gano'n na lamang ang kaligayahan niya sa pagkakita niya sa isang taong nagkakasala. Sapagkat ang taong nagkakasala, hindi ganap na masaya at hindi magiging ganap na masaya. Kaya sana, pakita tayo sa Kanya at wag na tayong pakahabol-habol pa, pakalayo-layo pa upang mas maramdaman din natin at mas makilala natin siya.